Magandang araw, ako si Jana Nicole S. Lumabas mula sa Baitang Siyam, pangkat 1A, sa ilalim ng Gurong Sigilang Toledo. Ang aking iuulat ay ang pang-29 na kabanata ng nobelang Noli Me Tangere. Narito ang mga talasalitaan sa kabanata 29. Lasangan, ito ay kalye o lansangan. Toong, tunog o ingay. Pilosopo, isang taong malalim mag-isip at mahilig magpaliwanag. Franela, isang uri ng tela na malambot at mainit sa katawan. Eksakto, tamang-tama o sakto. Prosesyon, ito ang paglalakad ng pailalim sa isang relihiyosong okasyon. Palyo, isang uri ng tolda o takip na ginagamit sa mga prosesyon. Witis, paputok na lumilipad pataas at pumuputok sa ere. Narito ang mga tauhan. Pilosopo Tasyo, matalinong matanda na itinuturing na baliw ng ilan, hindi sang-ayon sa magarbong pagdiriwang. Teniente Mayor, isang opisyal ng bayan na bumati kay Pilosopo Tasyo. Don Filipo, isang Teniente Mayor na sumasang-ayon kay Pilosopo Tasyo, ngunit walang magawa laban sa kura. Padre Damaso, isang dating kura na ayaw magsermon, ngunit napilitang gawin ito. Padre Salvi, ang kasalukuyang kura na pumalit kay Padre Sibilia sa posisyon. Kapitan Tiago, mayamang negosyante at ama-amahan ni Maria Clara. Maria Clara, kasintahan ni Ibarra, kilalang maganda at mahinhin. Crisostomo Ibarra, isang binatang Pilipino na nag-aral sa Europa. Mga Hermana Mayor, mga babaeng may mataas na posisyon sa simbahan at namamahala sa handaan. Dumako naman tayo sa tagpuan. Sa lansangan, kung saan maagang nagkaroon ng musiko at paputok bilang bahagi ng selebrasyon. Simbahan, dito nagtipon ang mga tao para sa misa. Bahay ni Kapitan Tiago, kung saan nakadungaw sina Maria Clara, Ibarra at iba pang tanyag na tao habang dumadaan ang prosesyon. Ngayon naman ay dumako na tayo sa buod ng kabanata 29. Maagang nagsimula ang kasayahan sa bayan. Nagising ang mga tao dahil sa musika, kampana at paputok. Lahat ay nagsuot ng mga garang damit maliban kay Pilosopo Tasyo na hindi sumang-ayon sa pagdiriwang. Ayon sa kanya, ito ay isang paraan lamang upang pagtakpan ang tunay na suliranin ng bayan. Don Filipo ay sumang-ayon sa kanya, ngunit walang magawa sa kagustuhan ng kura at kapitan. Sa kabilang dako, si Padre Damaso ay nagdahilan na may sakit upang hindi magsermon kinabukasan. Gayunpaman, pinilit siya ng ibang pari sapagkat siya lang ang may malalim na kaalaman sa buhay ni San Diego. Pinagamot siya ng isang babae sa kumbento, pinahiran ng langis ang kanyang leeg at dibdib, binalot ng pranela at hinilot, pagkatapos ay nag-almusal siya ng itlog na binati sa alak. Pagsapit ng alas 8 ng umaga, sinimulan ang prosesyon. Dinaanan ito sa ilalim ng isang tolda at nilawan ng matatandang dalagang kasapi ng kapatiran ni Francisco. Ang mga sumali sa prosesyon ay nakasuot ng abito. Ito ay damit pang relihiyon. Kaya madaling makita kung sino ang mayayaman at mahihirap. Ang prosesyon ay sinabayan ng paputok, awitin at tugtuging pangsimbahan. Ang karo ni San Diego ay natatangi. Sinusundan ito ng kay Francisco at Birheng de la Paz. Sa pagkakataong ito, si Padre Salvi ang nasa ilalim ng palyo, hindi si Padre Sibilia. Nang dumaan ang prosesyon sa bahay ni Kapitan Santiago, nakita sina Ibarra at Maria Clara at ilang Kastila na nakadungaw sa bintana. Si Padre Salvi, bagamat maraming kakilala, ay hindi bumati sa sinuman at tanging tinaas lamang ang kanyang ulo.